Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan, nakapag-follow, alam nyo na yung dapat ninyong gawin, which is sapat na po yan para magiging happy tayo. Okay? So ito, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin mo ito at siya pa mismo makipagbalikan sa'yo dahil sa panghihinayang. Okay? So ito mga utol, it's either man na gugustuhin mo pa siya or hindi na, at least sa gawain na ito ay makikilala ka niya o nagkahiwalay man kayo na kilala ka niya as mataas yung respeto sa sarili. No, which is, nagkahiwalay nga din kayo na wala siyang respeto, pero ito, kailangan nating ipabalik. Natataas yung pagbigay ng respeto niya sa'yo. Natataas yung pagtingin niya sa'yo. Kasi kung minsan, ito sa totoo lang mga utol, kaya kayo niligawan dati, okay, sa mga kababaihan, dahil may kagustuhan yung isang tao. Dahil nagpapakita ka dati na pinapakita mo rin sa ibang tao, lalong-lalo na sa naliligaw sa'yo, na mataas yung respeto mo sa sarili mo. Diba nasabi ko na rin dati, na once na may respeto ka sa sarili mo ay may pagmamahal ka rin sa sarili mo. Kagaya nga din sa ibang tao. Once na nire-respeto ka ng ibang tao is may pagmamahal din na pinapakita dito. So kung nire-respeto ka ng partner mo, ibig sabihin ay minamahal ka rin ng partner mo. So vice versa utol. Na once na minamahal ka ng tao is may pagre-respeto. So ngayon nagkahiwalay kayo. Ibig sabihin is hindi ka na niya mahal. Ibig sabihin is bumaba na yung respeto o yung pagtingin niya sa'yo. So ito yung dapat nating gawin. Para manghihinayang din siya sa'yo. Na para magkandarapa pa siya na babalikan ka. Pero nakadepende na ito sa'yo ngayon utol. So yon. So ito ngayon, isa-isahin natin step by step na dapat ninyong gawin na sundin mo lang din utol. Para hindi ka mahirapan. So una sa lahat na dapat mong gawin once na nagkahiwalay kayo is magbigay respeto sa sarili. Yes. Una sa lahat talaga ito utol. Kasi ito ang kailangan nating ipanumbalik kasi nawalan nga siya ng respeto sa'yo. Okay? Bumaba yung pagtingin niya sa'yo. Dahil din yan sa maling pagtrato na pinapakita mo sa kanya. Nakagaya na lang na kahit nakagawa siya ng kasalanan ay nandyan ka pa din. Habol ng habol ka sa kanya dati. Sa paghahabol kasi utol ay nagpapakita ito na hindi mo nire-respeto yung sarili mo. Lalong-lalo na kapag alam mo talagang may mali siyang nagagawa. So sa paghahabol mo utol ay bababa at bababa ang pagtingin ng partner mo sa'yo or ng ex mo sa'yo. So kailangan talaga isbigyan mo ng respeto yung sarili mo sa pamamagitan na huwag kang maghabol, huwag mong ibaba or huwag mong i-down yung sarili mo. Huwag kang kumilos na para idadapa lang ng sarili mo or para ikasisira lang din ng buhay mo. Sa pamamagitan kasi ng paghabol, ng pagmamakaawa, yes, it shows utol na hindi mo nire-respeto yung sarili mo. Okay? So yun po yung una sa lahat. And then yung pangalawa natin is huwag maghabol. So again, ito na. Nasabi ko na rin kanina. So syempre una sa lahat ay bigyan mo ng respeto yung sarili mo. Sa pamamagitan na rin na huwag kang maghabol. Napaka-importante po nito utol na once na kinalasan ka or nagkahiwalay kayo ng partner mo, na huwag ka talaga maghabol. Kahit gaano man yung kasakit, kahit sabihin man natin na mahal mo pa siya, gawin mo po na huwag talagang maghabol. Huwag po nating bigyan ng validation na hindi ka rin talaga karespeto. Diba? Hindi ka na nga niya nire-respeto and then pinapakita mo rin na wala kang respeto sa sarili mo sa pamamagitan ng paghabol. Talagang hindi ka niya hahabol-habulin balang araw. Talagang bababa at mababa yung pagtingin niya sa'yo na mas lalo ka na niyang i-echopera. Okay? So iwasan po yung paghahabol. At then ito, yung pangatlo natin is mahalin ang sarili. Yes. Wala kang ibang gagawin utol kundi manumbalik ka muna sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Kaya ka nga naging attractive sa partner mo dati. Yes? Dahil minamahal mo pa yung sarili mo dati. Kaya nga siya na-attract sa'yo. Kaya nga siya nagkaroon ng interest sa'yo.
na uy, gusto ko yung taong ito. Dahil nagpapakita ka pa dati na minamahal mo yung sarili mo. Mas pinapriority mo pa yung sarili mo. Mas inuuna mo pa talaga yung buhay mo. Yung tipong wala kang pakialam sa kanya, sa manliligaw mo. Yes, dahil pinapakita mo talaga na nire-respeto mo rin yung sarili mo. May pagmamahal ka pa dati sa sarili mo, utol. Nagpo-focus ka pa sa trabaho mo, sa gawain mo, sa pagpapaganda mo, sa pagpapasexy mo, sa lahat ng hobbies mo. Yun ang inuuna mo, utol. That's why naging attractive ka. So importante po yan, utol, para mahatak natin ulit yung atraksyon na mas lalo siyang maaakit sa'yo. Na kailangan is ibalik mo rin yung dating pagmamahal mo sa sarili mo. Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is magpaganda. Okay? Nabanggit ko na rin kanina na kailangan huwag mong ihinto yung pagpapaganda. Dahil alam mo ba kung bakit, utol? Na sigurado ako dati is maganda ka. Pero ngayon, sa kalagitnaan ng relationship ninyo, eventually is napapabayaan mo na yung sarili mo. Yung tipong hindi ka na marunong tumingin sa salamin. Wala ka ng ibang inaatupag kundi siya at siya na lang. Yung siya itong binibigyan mo ngayon ng power. Na lahat ng energy mo is tinatapon mo sa kanya, binibigay mo sa kanya. And then ikaw naman itong wala ng energy. Napapabayaan mo na yung sarili mo. Hindi ka na maganda. Kahit nga sa pag-aayos mo na lang ng buhok mo is wala na, hindi mo na nagagawa. So again, utol, yes, kung nagkahiwalay man kayo sa ngayon, di ba, step by step ha, hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na naghahabol, binigyan mo na ng respeto yung sarili mo, minahal mo na yung sarili mo. So, sa pagpapaganda is nagpapakita rin ito na minamahal mo yung sarili mo. Yes. So, kailangan talaga is magpaganda ka kasi ito matitiyak ko sa'yo. Mababalitaan at saka mababalitaan ka rin yan na, uy, bakit kaya naging maganda na siya ngayon? Mas lalo siyang naging blooming. Yes. Makakarating at saka makakarating po ito sa ex mo. Okay? So, yon. And then ito, yung kasunod pa natin is magpa-sexy. Yes, of course. Once na ginagawa mo na yung pagpapaganda, syempre, hindi rin dapat mawawala yung pagpapasexy, which is para sa physical appearance mo. Hindi ibig sabihin, utol, nasa pamamagitan lamang ng pananamit mo. Okay? Kundi sa pamamagitan din talaga ng body figure mo. Kailangan is maging firm ka, which is physically fit kung titignan. Yung tipong matikas, yung tipong napaka-high value mo tignan, na parang napaka-professional mo. Yes. Once kasi na maganda ka at naging sexy ka pa, utol, di ba? Naging attractive ka dati. So once na magagawa mo ito ulit is for sure, makukuha mo ulit yung atraksyon ng ex mo. Okay? So yon. And then ito, yung pang-anim natin is maghanap ng source of income. Okay. So ito mga utol, di ba? Dati wala ka namang ibang ginagawa kundi nag-iisip ka kung paano ka kumita, kung paano mo matupad yung mga pangarap mo sa buhay. So ngayon nagkaroon ka na ng partner, nagkaroon ka na ng relationship, ng jowa, is nawala na ito. Sana to ngayon. Diba? Sumandal ka na sa partner mo. So dati kasi, utol, is nakikita ka ng partner mo na independent ka. Uy, okay yung babaeng ito. May sarili siyang kinikita, may pangarap sa buhay. So ngayon nung naging kayo na is sumandal ka sa kanya. That's why nawalan din siya ng pagtingin na sa'yo padahan-dahan. Dahil napapabayaan mo na rin yung sarili mo. Winawala mo na yung mga pangarap mo sa buhay. So again, utol, isa rin talaga ito na bala mo para mas tumaas yung level ng iyong confidence, which is dapat na may sarili kang source of income. So yun po yung pinakahuli mo na dapat gawin. Ito mga utol, once na magawa mo yung anim na ito, may respeto ka sa sarili mo, minamahal mo yung sarili mo, nagpaganda ka, nagpa-sexy ka, is nagkaroon ka ng sariling source of income, hindi ka na naghahabol sa kanya, ay sigurado, babalikan at saka babalikan ka talaga ng ex mo. Dahil mapapansin at saka mapapansin niya ito. Yes, utol. Kasi ito, lahat ng mga exes ay nang e-stalk pa yan. Nakikibalita pa yan kung kamusta ka na, kung ano na yung ganap sa buhay mo sa ngayon. And then once na magawa mo kasi lahat-lahat ng itong utol, isa lang din yung mabavalidate ng partner mo or ng ex mo. Uy, yung babae na ito, na sobrang mahal na mahal ako dati, is bumalik tanaw na sa kanyang sarili.
na wala na siyang pakialam sa akin. So matatapakan po yung ego ng partner mo or ng ex mo sa gawaing ito. That's why kukuha na naman ito ng pansin sa'yo. Kukulitin ka na naman, guguluhin ka na naman, okay? Yung tipong babalikan ka na naman, pero nakadepende na po ito sa'yo. Once na happy ka na sa ngayon utol, na which is hawak mo na yung bola, nasa sayo na yung energy, ikaw na itong hinabol-habol, yes? Mas mainam po na i-maintain mo yung level na ito. Kasi once na bumigay ka, which is mababalik mo na naman or maitatapon mo na naman yung energy na mapapasa sa kanya. Okay? Sino po mga utol, sana'y malinaw at saka sana'y nakatulong din talaga yung video na ito sa inyo. So yun lang po, maraming salamat. Ingat kayo ha. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi